Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinangalanan na mag-asawang Diskaya ang mga mambabatas, mga taga-DPWH at iba pang opisyal na humingi umano ng kickback sa mga hinawakan nilang proyekto. Kabilang sa kanila ang 17 kasalukuyan at dating kongresista. Sabi umano ng karamihan sa kausap nilang taga-DPWH para kay House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang pera. Nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Sa gitna nga ng pagkakaipit, sa gitna ng mga issue ng mga questionabling flood control projects, ay nagturo na ang mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya sa ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa sinumpang salaysay na isinumite nila sa Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan ng mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya ang 17 dati at kasalukuyang congressman, isang regional director ng DPWH, 5 district engineer ng DPWH, isang undersecretary ng DPWH, dating undersecretary sa ilalim ng Office of the President at isang direktor ng Unified Project Management Office. Ilan nila sa mga ito ay personal umano nilang inabutan ng pera para hindi maipit ang kanilang mga kontrata sa gobyerno. Ayon sa mga Diskaya, 10 to 25% ng halaga ng kontrata ang hinihingi ng cash at walang resibong pinipirmahan. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Meron din nilang kickback na inaabot nila sa Chief of Staff o staff ng politiko. Meron ding binabanggit lang nila ng mga nanghihinging taga-DPWH. Lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Karamihan umano ng kausap nilang taga-DPWH ay sinasabing ang pera ay para kay House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang dating chair ng House Committee on Appropriations. Maging si dating Congressman Rillo, ilang beses umanong binanggit kay Diskaya na malapit niyang kaibigan si Speaker Romualdez at inaprubahan umano ng Speaker ang mga fund request niya. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina. Binanggit din si Romualdez at co ni Oswag Party List Representative Jojo Ang. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldi Co. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldi Co. Sa computation ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta, lumalabas na 25% ng halaga ng proyekto ang para kay House Speaker Romualdez at Congressman Elizalde Co. 5% na parking fee naman ang para sa congressman na nabigyan ng proyekto ang distrito, 6% para sa Bids and Awards Committee, 7% para sa DPWH at tax na 7%. Ang matitira na lang daw para sa proyekto ay nasa 35 to 38%. Kaya kung 100 million pesos ang proyekto halimbawa, nasa 35 to 38 million pesos na lang daw ang panggastos para sa proyekto. Pero giit ni Diskaya, kahit kaunti na lang ang natitira para sa proyekto, nagawa pa rin daw nila ito ng maayos. Napilitan umano silang magbigay ng kickback dahil sa sobrang panggigipit ng mga nabanggit na politiko.
12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawan 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Na-example ko lang yung Mindoro. Baka ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kesa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang. Kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakandahirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Umutang umano mag-asawang Diskaya sa ilang mga taga-DPWH dahil na-freeze na nila ang kanilang bank account. Noong isang araw lang, nagsauli umano ng pera ang isang June. Driver ni Eduardo Virgilio, DPWH Regional Director ng Region 5. Itinanggihan ni Virgilio, sabay giit na James ang pangalan ng driver niya. Ipapatawag sa Senate hearing ang driver ng DPWH Regional Director. Na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC. Mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee. Kulang pa nga. Maliban kay Virgilio, nasa pagdinig din si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Pareho nilang itinanggi ang akusasyon ni Diskaya. I never went to that office and I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those. I awarded to him last year one project, and that's a road project. I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Ang tanong, pwede bang maging state witness ang mag-asawang Diskaya? Pwede, sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, pero may mga kondisyon bukod sa dapat mapatunayan na hindi sila ang most guilty. Parang first principle na gagamitin natin dito. Kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat, isauli nila sa Republika. Yun naman ang first condition natin lagi. Di ba? You don't walk off laughing at the system because you enrich yourself and got away with the crime. You give it back to the state where it rightfully belongs before you can even be considered for immunity. Yun talaga ang Whistleblower Act. We have to work on those premises. Pagkatapos ang ginawa nilang pagbubunyag, humihingi naman ngayon ng tulong ang mag-asawang Diskaya para mabigyan naman daw ng proteksyon at seguridad ang kanilang pamilya. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Mariin namang pinabulaanan ni House Speaker Martin Romualdez at ng iba pang pinangalanan ng mga Diskaya ang pagtanggap o paghingi umano ng kickback kaugnay ng mga projects ng DPWH. Nakatutok si Darlene Kai. Tinawag na kasinungalingan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga pahayag ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na nagdarawit sa kanya sa mga maanumalyang flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na mali, malisyoso at pawang name-dropping lang ang ginawang pagbanggit sa kanya sa sworn affidavit ng mga Diskaya. Pagpalag ni Romualdez, kahit kailan hindi siya tumanggap at hindi tatanggap ng suhol mula sa kahit kanino dahil wala raw kakayanan ng sinuman na manuhol sa kanya. Kung may gumamit o ng abuso raw ng pangalan ni Romualdez para kumita, sila raw ang dapat managot. Halos 20 kasalukuyan at dating kongresista ang idinawit ng mag-asawang Diskaya na nanghihingi raw ng pera sa kanila na kondisyon para hindi maipit ang implementasyon ng mga kontrata. Nainis daw si Pasig Representative Roman Romulo sa pagbanggit sa kanyang pangalan. So sa totoo, hindi man ako nakikialam sa bidding, pero siguro dahil nga doon na hindi ako nakikialam ng bidding, tapos sa totoo, marami pang ibang factors, ay madali niyang masabi. Pero again po, hindi po totoo ang mga sinabi niya. Ikinagulat naman ni Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar ang pagkakabanggit sa kanyang pangalan. Kasi ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita.
I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against the Diskaya so they may answer before the proper court of law for this deliberate action to destroy my reputation by deceiving the public. Tinawag naman ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro na demolition job o paninira raw sa kanya ang paratang ng mga Diskaya. Wala raw katotohanan ng mga ito dahil wala pa siya sa pwesto sa Kongreso nang mapunta sa mga Diskaya ang DPWH projects. Pinag-aaralan ni Teodoro ang pagsasampa ng mga reklamo laban sa mga Diskaya. Pinabulaanan din ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na nakinabang siya mula sa sinumang contractor. Kahit kailan, hindi raw siya nakipagtransaksyon sa kanila. Lilinisin daw niya ang kanyang pangalan at pananagutin ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Mariinding itinanggi ni Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona ang pahayag ng mga Diskaya. Wala raw siyang proyekto sa mga Diskaya kaya ano raw ang basihan ng mga pahayag nila. Nabalitaan daw niyang nagbid si Diskaya para sa mga proyekto sa Romblon pero wala raw siyang alam at kinalaman sa pagbabayad sa mga sangkot na individual. Sabi naman ni San Jose del Monte, Bulacan Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, mangilabot naman daw ang kung sino man ang gumamit ng kanyang pangalan. Wala raw ghost project sa kanilang lungsod at maganda rin daw ang kanilang mga infrastruktura. Sasampahan daw ni Robes ng libel ang mga Diskaya. Itinanggi rin ni Laguna Representative Benji Agaraw ang pahayag ng mga Diskaya na humingi siya ng pera kapalit ng mga proyekto sa kanyang distrito sa Laguna. Kakasuhan daw niya ng libel at perjury ang mga ito. Mariin din daw na pinabulaanan ni Quezon City 3rd District Representative Reynante Arrogancia ang mga aligasyon ng mga Diskaya. Ilalabas daw niya sa tamang panahon ang mga ebidensyang magpapatunay na pawang kasinungalingan at walang basihan ang mga paratang laban sa kanya. Pinabulaanan din ni Caloocan 3rd District Congressman Dean Asistio ang mga aligasyon. Nanindigan siyang walang ghost project sa distrito niya at kung may proyekto man, ang DPWH daw ang nangasiwa sa lahat. Sasampahan daw niya ng kaso ang mga Diskaya sa mga mapanirang paratang nila. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng iba pang kasalukuyan at dating kongresista na idinawit ng mga Diskaya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Natunton pagkatapos ng halos isang taong pagtatago ang wanted sa panggagahasa umano ng menor de edad na kaibigan niya. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Dumiretso agad sa corner table ang suspect kung saan nakaupo ang kanyang ka-eyeball na ligid sa kanyang kaalamay undercover policewoman pala. Yan ang target, nakaitim ha. Alert lang, alert. Ang iba pang mga nakasibilyang pulis pumwesto na sa mga katabing table. Ilang saglit pa. Dinakip na ang suspect. Ang 19 anyos na si alias Mario, wanted sa kasong panggagahasa ng isang menor de edad. Si alias Mario ay nagtatago na for almost a year. No? Pero bago po siya nahuli ng ating mga kasamahan, ay na-involve na rin to sa iba't ibang insidente. Na-involve muna siya sa riot, no? At yun nga, nahulihan siya ng pen gun and nakulong muna siya. At ang nag-file ng reklamo, ina ng menor de edad na ginahasa umano niya. Kaibigan niya, mga magtotropa-tropa. So, ang nangyari sa insidente na yon ay inaya niya ng inuman until yung biktimang babae ay naging groggy na at wala na sa kanyang katinuan. Ang krimen nangyari sa area ng dagat-dagatan na Botas. Nangihingi na lang po ako ng dispensa sa nanay, lalo na rin po sa anak niya. Wala na po, nandito na rin po ako eh. Hanggat bata kayo, wag kayong inom. Huwag niyo na akong gayahin, huwag niyo na akong tularan. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. The motion is carried. Lusot na sa Committee on Appropriations ng Kamara ang panukalang budget ng Office of the President o OP para sa 2026 na 27.3 billion pesos.
Hindi na binusisi ng komite ang panukalang budget matapos i-terminate o itigil ang budget proceedings pagkatapos lang ng mahigit 30 minuto, alinsunod daw sa tradisyon ng parliamentary courtesy. Pero sa gitna ng pagdinig, naungkat ang mga naging pahayag nitong weekend ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kumatawan sa Office of the President sa budget hearing. Sabi kasi ni Bersamin, mariing tumututol ang gabinete sa umano'y tangkang paninisi sa kanila ng House of Representatives sa mga isyu ng korupsyon at mga pagkukulang. Sabi ni Bersamin, clean your house first. Hindi tinukoy ni Bersamin kung sinong miyembro ng Kamara ang pinatutungkulan niya. Pero bago nito'y sinabi ni Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno na nagdesisyon siya at ilang party leader na irekomendang ibalik ang 2026 national budget sa DBM. Nandito na siya ngayon, kaya gusto nating tanungin siya. Thank you for raising this up. It's the elephant in the room. We would like to emphasize today that that statement was more to stress our institutional separation from the House of Representatives, some of whose members, and I hope it is not the majority, have expressed some made some statements that we in the cabinet considered to be against institutional separation of powers. There is nothing intended that is malicious or to malign the House of Representatives. Pagkatapos ng pagdinig, nakipagpulong si Bersamin kay House Speaker Martin Romualdez at ilang House leaders. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na humihingi siya ng pangunawa kung nagdulot ng discomfort o hindi magandang pakiramdam ang mga pagdinig na ginawa sa Kamara. Hindi raw nila trabaho na manisi, bagkus ay siguruhin na bawat piso sa budget ay bukas sa lahat at para sa mga tao. Aminado si Romualdez na may mga isyu raw na dapat nilang sagutin at sisimulan daw nila ito sa pamamagitan ng pag-aayos sa House of Representatives. Wala raw exempted, lahat kasama. Hindi raw ito clash o banggaan ng mga institusyon, kung hindi partnership sa serbisyo at accountability. Sabi pa ni House Speaker Martin Romualdez, patuloy daw na nakikiisa ang Kamara sa Pangulo at kanyang gabinete para maipanumbalik ang tiwala at siguruhin na ang ipapasang budget ay mapagkakatiwalaan at katanggap-tanggap. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Kaugnay naman sa issue ng Duterte drug war, pinayagang makalabas ulit ng bansa si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma kahit kababalik niya lang mula nang ipa-deport galing sa Amerika. Ayon sa Justice Department, makikipagpulong si Garma sa mga kinatawan ng International Criminal Court. Nakatutok si Salima Refran. Kababalik lang niya ng bansa nitong Sabado matapos i-deport mula Amerika. Pero umalis din agad kagabi si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma papunta sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pinayagang makaalis si Garma dahil makikipagpulong siya sa Malaysia sa mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. As we speak, she's with them right now, with the ICC people in Malaysia. The ICC had been asking Senator Trillanes about making her available to be a witness in the case against Duterte in the ICC. Batidaan niya ni Remulla ang magiging bigat ng testimonya ni Garma sa ICC patungkol sa drug war. I think that she is the highest-ranking police officer that can be asked to give a narrative about the drug war, the reward system, and the other parts of her testimony which she already gave before in the Quadcom. Matatandaang sa House Quad Committee hearings noong isang taon ay sinabi ni Garma na inutusan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin sa buong bansa ang Davao model ng drug war. Dinetalye rin niya ang reward system na kaakibat nito. We have said that our working relationship with the ICC involves witness protection. And the best way to protect her is probably for the ICC to meet her abroad, because her life can be in danger in our country, let's face it. Uniform personnel ang kalaban. Pero ayon kay Remulla, hiniibig sabihing mawawala na ang mga reklamong murder at frustrated murder laban kay Garma kaugnay ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. We will not let that Barayuga case
go undone. We will still run after it. The testimony in the ICC is very important, I think. And not only that, the Wesley Barriuga case is equally important. Kinumpirma rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na isa sa mga nagpagulong ng reklamo laban kay Duterte sa ICC na magiging testigo si Garma. Pero hindi pa anya sa confirmation of charges hearing sa September 23, kundi sa mismong trial. Samantala, masaya sa development na ito ang mga kaanak na mga biktima ng drug war dahil mabigat nila ang ambag ng testimonya ni Garma laban kay Duterte. Na-establish noon is the direct hand of Rodrigo Duterte in the nationwide killings. Paano ba ang naging kalakaran? At ito, crucial, paano pala ba ang reward system sa mga pulis o malamang sa mga death squad members na titira o kaya magkakaroon ng accomplishment dito sa killings. Si Rowena Garma din ang pinakamalakas na may testimonya patungkol sa quota at rewards system. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Timbog ang isang empleyado ng Olongapo City Hall dahil sa pangingikil. Banta umano ng sospek sa isang negosyante, hindi siya bibigyan ng building permit kung hindi kukunin ang serbisyo ng nirereto niyang kumpanya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kuha ito ng aktwal na operasyon ng mga operatiba ng NBI Olongapo District Office nitong September 4. Inaresto ang isang empleyado sa City Planning and Development Office ng Olongapo dahil umano sa pangingikil. Ayon sa NBI, nagugat ang operasyon sa reklamo ng isang negosyante matapos daw siyang sabihan ng suspect at isang kasamahan nito na ide-deny ang application niya para sa building permit kung hindi niya pipiliin ang manok nilang private architectural and engineering company para sa building design, electrical at plumbing. Sa initial assessment din daw ng empleyadong suspect, lumabas na halos 100,000 piso ang kailangan bayaran ng negosyanteng biktima na lubharaw mas mataas sa tamang bayarin na aabot lang ng 30,000 piso. He came to know that on top of the legal fees, the rest pala ng binabayaran niya is a fee for the architectural and engineering firm. Dagdag pa ng NBI, ipiprint na raw ng suspect ang quotation mula sa architectural firm na inaalok niya sa negosyante nang arestuhin siya. Inaalam pa nila kung pag-aari ng suspect ang inaalok na architectural firm. Sa video, itinanggi ng suspect ang mga akusasyon at iginiit na tinulungan lang niya ang naturang negosyante. Alam ko yung entrapment ko, alam ko. Okay, si Sir siya po yung nagpapatulong sa amin na gawin po yung requirements for building permit. Lahat po nung perang inon niya sa akin is meron pong pagpupuntahan. Yun po yung resibo ng permit tsaka po lahat ng babayaran ng city. So hindi ko po alam yung sa pagtulong ko po, mapapasama pa ako. Sige, okay. Hindi naman kailangan yung explanation. Hindi naman kami yung He only realized that our presence is for an entrapment operation when we were already there. For us, there is no bearing because in the first place, hindi namin siya tinanong sa mga ng anuman para isagot niya iyon because wala siyang kasamang lawyer. Kaya hindi namin, diniscourage namin na wag na muna siyang magsalita. Ininquest na ang suspect sa reklamong robbery, extortion, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pero ayon sa NBI, nagpiyansa ito nito lang Sabado. Samantala, sasampahan ng kapareho ngunit hiwalay na reklamo sa piskal ang kasamahan ng suspect. Yung kasama niya, siya yung inspector ng mga nag-o-open ng businesses at siya rin ang unang makikipag-negotiate sa mga businessmen. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Kasunod ng pagsangkot ng mga diskaya sa ilang mambabatas, sinabi ng palasyo na hindi pagkakaita ng proteksyon ng pamahalaan ang mga gustong tumestigo kaugnay ng katiwalian kontra baka basta kaya nilang patunayan. Sinabi yan sa gitna ng state visit ng Pangulo sa Cambodia kung saan
3 kasunduan ang nilagdaan. Mula po sa Cambodia, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, nakarating dito sa Cambodia yung nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado kanina dyan sa Pilipinas. At ang sabi ng tagapagsalita ng palasyo na si Jose Claire Castro na nandito rin sa Cambodia, hindi makikialam dyan ang Pangulo. Nagkomento rin ang palasyo tungkol sa revelasyon kanina sa Senado ng mga diskaya tungkol sa mga politikong sakot di umano sa korupsyon sa mga flood control project. Habang nasa state visit dito sa Cambodia, si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang First Lady. Handa po kaming tumistigo. Nakarating dito ang hiling ng mga diskaya na proteksyon mula sa Pangulo matapos nilang pangalanan sa Senado ang mga opisyal ng gobyernong sangkot-an nila sa korupsyon sa mga flood control project. Hindi naman po yan ipagkakait ng pamahalaan. Ang ayaw lang naman ng Pangulo kung mag-name drop ng walang ebidensya, pero kung malaki po talaga at mapapatunayan na mga tetestigo kaugnay dito sa mga di umanong kaugnayan na ibang mga politiko, yan naman po ay tatanggapin ng Pangulo para isama sa ebidensya kung ano man at sino man ang dapat masampahan ng kaso. Sabi ng palasyo, ang mga pinangalanan ng mga diskaya isasama sa investigasyon ng binubuo ngayong Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control. Hindi pa nagsasalita rito ang Pangulo dahil bukas pa siya inaasama makakapanayam ng media bago siya umuwi sa Pilipinas. Bitbit niya pa uwi ang 3 kasunduang pinirmahan nila kanina tungkol sa higher education, air services at ang kasunduan ng Philippine National Police at ng National Police of Cambodia sa paglaban sa transnational crime. Halimbawa niya ng human trafficking sa mga Pilipinong dinadala sa Cambodia para gawing scammer. We reaffirm our shared commitment to combat transnational crime, especially online scams, through information sharing and law enforcement. We agreed to strengthen collaboration among our law enforcement and security institutions so that our collective response will be swift, coordinated, and effective. Naaalarma raw ang ating embahada rito lalo't dumarami pa ang mga Pilipinong nare-rescue nila sa mga scam hub dito sa Cambodia. Mula sa 80 noong 2024, 180 na ito sa kalagitnaan pa lang ng 2025 at meron pa raw nagpaparescue pa. Some of them come from the pogos that closed. We thought that, we were going to see the numbers fall. But, we thought that people know better. Online pa rin daw ang recruitment sa mga scam hubs sa Cambodia at sa backdoors pa rin ipinapasok dito gaya sa mga ilog. Bilang proteksyon sa mga OFW sa Cambodia, inanunsyo kagabi ng Pangulo sa harap ng Filipino community rito ang pagbubukas ng Migrant Workers Office. Naatasan ko si Secretary Kakdak na magbukas ng Migrant Workers Office dito ngayon sa Phnom Penh. Gagawin ito sa lalong madaling panahon para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Emil, katatapos lang din makipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante rito sa Cambodia para hikayatin sila na mamuhunan sa Pilipinas. Kasama rin ng Pangulo sa meeting na yan, yung mga negosyante naman mula sa Pilipinas. Ngayong gabi po ay dadalo ang Pangulo sa isang state banquet. Yan muna ang latest mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal. Sa gitna ng mga batikos laban sa mga mambabatas, pinalitan sa pagka-Senate President si Senador Chis Escudero ni Senador Tito Soto. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Vicky, para umano ma-preserve ang Senado bilang institusyon sa gitna nga ng gumugulong na investigasyon doon sa mga flood control projects, nagpasya ang mayorya ng Senado na ibalik bilang Senate President si Senador Tito Soto. Mr. President, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved.
Walang kumontra sa mosyong ito ni Senador Mig Zubiri. Kabubukas pa lang ng sesyon ng Senado kanina. Ang pagbakante sa pwesto ng Senate President nauwi sa nominasyon kay Senador Tito Soto para palitan si Senate President Cheese Escudero. Walang lumaban kay Soto na umaga pa lang ay matunog ng may sapat na bilang para maging leader ng Senado. Bago ang sesyon, kinumpirma ni Soto na may 15 na siyang pirma ng mga sumusuportang senador at nakausap na niya si Senate President Cheese Escudero. Ayon sa isang source, kabilang sa kanila sina Senador Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Mark at Camille Villar, Pia Cayetano, Erwin at Rafi Tulfo, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Lito Lapid at JV Ejercito. I went to see him and told him, and then una niya tinanong, so how do you want to do this? Sabi ko, it's up to you. Sabi ko, how would you prefer to do it? Sabi niya, let's do it by acclamation and declare the position of Senate President Reagan. Sir, bakit nag-resign siya nung position? Parang ganon, yeah. Sir, bakit magkakaroon ng change ng leadership? Anong main issue? Maraming mga hinaharap yung leadership namin. Di ba? Maraming hinaharap. Buti na rin siguro yung we'll try to calm things down in the Senate. Kasama ba ang flood control issue kaya bababa siya? Hindi naman siguro. Ito talagang a few weeks back pinag-uusapan na rin mga kasama natin. Nasa Senado rin ang ilang anak ni Soto para samahan siya ng manumpa bilang Senate President. We're praying for the betterment of our country. Sa kanyang talumpati matapos mailuklok na Senate President, nagpasalamat si Soto sa mga kasama. Tiniyak niyang magiging cooperative ang Senado pero independyente sa gitna ng mga hinaharap nilang hamon. Our people are enraged of corruption. Corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen, the dilapidated classrooms for our students, and the lack of quality farm-to-market roads to aid our farmers, all are engulfed in corruption, hindering the progress of the nation as a whole. Nagpasalamat naman si Escudero sa lahat ng mga kasamahang senador na nakatuwang niya mula 19th Congress, lalo sa pagpasa ng mahalagang batas ng Senado na pinapakinabangan ng mga Pilipino kaugnay sa pagdinig ng anomalyang flood control projects. Marami na anyang naabot ang pag-iimbestiga ng kasalukuyang Senate Blue Ribbon Committee. Maski na papano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. Wala pang opisyal na listahan ng makakasama ni Soto sa mayorya, pero tiyak ng Senate Pro Tempore si Senador Ping Lacson, kapalit ni Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Mig Zubiri naman ang bagong majority leader, kahalili ni Senador Joel Villanueva. Ayon kay Senador JV Ejercito, ang mga isyu kaugnay ng flood control projects ang ilan sa naging dahilan ng palitan ng liderato. It has affected the institutions already. Ako naman, I think yung mga issues kay Sen Cheese, kay Sen Joel, it's part of the demolition job. But it's already affecting the Senate and we have to save that institution. Vicky, sa ambush interview matapos ngayong sesyon dito sa Senado ay sinabi nga ni Senate President Tito Soto na magkokoko sila para pag-usapan yung mga susunod na hakbang ng Senado at kung sino ba yung mga mamumuno sa mga komite dito sa Senado. Pagdating naman doon sa mga miyembro ng Duterte Bloc kung sasama sa mayorya, wala naman daw itong problema kay SP Soto. Hindi pa masabi sa ngayon ni Soto kung sino yung magiging minority leader dahil una na nagpasabi sa kanya si
si dating Senate President Chis Escudero na hindi nito nais na maging minority leader ng Senado, at doon naman sa na-archive na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sa ngayon daw wala pang gagawing aksyon ng Senado dahil hinihintay naman nila ang magiging aksyon ng Korte Suprema kung saan naghain ng motion for reconsideration ang Kamara. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Good evening mga kapuso! From being a runner-up to a grand champion, the time has come para kay Jong Madaliday na itinanghal bilang winner ng The Clash 2025. Ang naging journey niya to success, ichichika ni Athena Imperial. The Clash 2025 grand champion is Jong Madaliday! Heart-shattering, soul-stirring, and powerful ang performance ni Jong Madaliday sa Grand Finals ng The Clash 2025. Dahil sa sarili niyang style at galing sa pagkanta, Jong owned the Clash Grand Final stage last night. Kaya siya ang itinanghal na Grand Champion ng The Clash 2025. Sa kanyang social media posts, shinare ni Jong na he manifested na mananalo siya this year. Kaya naman very grateful siya sa lahat ng natatanggap na love and support. Tubong Kabakan Cotabato ang new champ ng The Clash. Kwento niya, more than singing, mas mahilig daw talaga siyang sumayaw during his childhood. High school lang daw siya nung nagsimulang kumanta. Sino kumakanta sa family niyo? Lahat po sila. Lahat po sila. Pero ako parang dancer yung mas pinili ko. Kahit sa province namin dati, hindi ako nag-compete. Wala talaga akong idea about singing. Mula noong sumali at nag-runner-up sa The Clash noong 2018, 7 years siyang napahinga sa pagbirit. Pero in between those period, naging active naman siya sa online platforms. Simula nung bumalik ako wala na kasi yung idea about sa voice ko kasi parang nalulung na ako sa bahay lang, so more on computer. 1 month lang nga raw bago siya sumali sa The Clash 2025, saka lang siya nag-practice ng pangmalakasang song pieces. At imbis na warm water o salabat, ice cold drinks daw ang nakaugalian niyang inumin bago sumalang sa stage. Sobrang lamig. Mas gusto ko yung boses ko na parang garalgal. So it works for Rusty. you? Yes, it works talaga. Sa recent social media post ni Jong, binalikan niya ang pagiging first runner-up niya noong inaugural season ng The Clash. At naniniwala siya na lahat ng ito ay paghahanda lang sa kanyang naging tagumpay kagabi. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! Isinisi ng isang dating Public Works Secretary sa mga isiningit na budget ang katiwalian sa DPWH. Nakipagpulong sa kanya si Secretary Vince Dizon para sa paglilinis sa kagawaran. Ilang dating general at galing sa private sector naman ang ipapalit sa mga pinagbitiw na undersecretary ng DPWH. Nakatutok si Joseph Moro. Napapailing na lamang si DPWH Secretary Vince Dizon sa problema sa korupsyon sa ahensya na makipagpulong siya sa mga dating kalihim nito na sina Rogelio Singson noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at Jose Ping de Jesus noong namang panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Humihingi na ng tulong si Dizon para linisin ang ahensya na nasa gitna ng kontrobersiya ngayon dahil sa mga manumalyang flood control project. Hindi na itinanggi ni Singson ang problema at ang sanhi congressional insertions o singit sa budget ng DPWH na aabot daw sa 450 billion pesos. Masyadong massive. I cannot imagine how massive the corruption inside and outside. Lower House and the Senate. Total local projects and insertions in 2025 is about 450 billion. Yung mga insertions was the source of the corruption. Ang problema dyan, hindi lang yung visible insertion, ibig sabihin from NEP to GAA. Apparently, according to Secretary Bunoan, kaya na blindsided siya in some of the projects because some of his regular programs were also carved out and replaced with local insertions. Humihingi rin ng tulong si Dizon tungkol sa mga tao sa DPWH.
Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang atas daw sa kanya ng Pangulo magbuo ng bagong team sa DPWH. Humingi ako ng tulong sa mga tao. Kaya ba, Sir? Who can I trust? Who are good people there? We have to find the bad eggs, take them out, make them accountable. If they're as bad as Alcantara, Mendoza, and Hernandez, hindi lang dismissal yun. Talagang kakasuhan yun. Ayon kay Dizon, nagsumite na raw ng mga courtesy resignation ang lahat ng undersecretary ng ahensya at may ipapalit na daw siya. 2 dating general ang ipapasok niya sa DPWH. Sina dating PNP Directorial Staff at ngayon ay Office for Transportation Security Administrator, Undersecretary at retired Police Major General Arthur Bisnar at dating PNP Intelligence Director, Police Major General Charles Calima na head ng San Miguel Corporation Security. Bukod sa kanila, kasama rin sa team na binubuo ni Dizon ang dating auditor na si Ari Perez na presidente at Chief Operating Officer ng Metro Pacific Tollways Corporation. Kasama na ni Dizon si Perez sa pag-inspeksyon ng ghost project sa Bulacan nung nakaraang linggo. Gagawin ding undersecretary si nakasalukuyang National Police Commission Commissioner Attorney Rico Bernabe at Attorney Rafi Turgan. So yun yung papalit mo sa nag-courtesy? Yes. So hindi ko pa alam kung saan. I also need lawyers I trust. So now I'm in search of someone who can do finance administration. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Maaaring hatakin ang karamihan sa mga luxury vehicles ng pamilya Diskaya ayon sa Bureau of Customs kung bigong mapatunayang nabayaran ang buwis para rito. Sa ngayon, walang record na nakita ang customs na nabuwisan yan. Nakatutok si June Veneracion. Exclusive. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Customs sa mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya na nasa kustodiya ng kagawaran, lumalabas na karamihan sa mga ito wala raw record na nabayaran ni Singkong duties and taxes. Ipinasilip ng Customs sa GMA Integrated News ang listahan ng mga sasakyan na nakitaan ng panibagong red flag. Nauna lang sinabi ng Customs na may mga sasakyan ng mga Diskaya na walang import entries. These are really red flags, no? If you have doubtful import entries, if you have lacking documents that would prove payment of duties and taxes, it gives that presumption, a strong presumption that these items are smuggled. Oras na mapatunayang walang binayarang buwis, pwede na raw hatakin at kumpiskahin ng Customs ang mga sasakyan. Yung mga maayos naman ng mga papel, marirelease daw sa lalong madaling panahon. Kung totoong hindi bayad ang buwis ng mga imported na sasakyan. Ang tanong, paano nakalabas ang mga ito sa Bureau of Customs? At paano narehistro sa Land Transportation Office? Kasama rin daw ito sa iimbestigahan. Sinabi naman ng ating commissioner, ang investigasyong ito ay walang sasantuhin. Kung meron sa aming hanay na mapapatunayang kailangan managot, meron silang responsibilidad sa nangyaring smuggling, sa pagkakarehistro gamit ang mga peking dokumento, mananagot din po sila. Kinansila naman ng Department of Budget and Management Procurement Service ang PhilGEPS o Philippine Government Electronic Procurement System membership ng siyam na construction company na may kaugnayan kay Sara Diskaya. Hindi na raw pwedeng lumahok sa procurement project ng pamahalaan ang mga kumpanyang kanselado ang PhilGEPS membership. Target na ng DBM na kanselahin ang PhilGEPS membership ng iba pang kumpanyang nadadawit sa mga questionableng flood control project. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng pamilya Diskaya, pero nauna nang sinabi ng mga Diskaya na handa silang bayaran ang anumang pagkukulang sa bayaring buwis ng mga sasakyan. Para sa kanila, nabili nila ang mga sasakyan mula sa local dealers at hindi sila nag-i-import ng mga sasakyan. Para si GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tiyak ng zero ang budget para sa mga flood control project ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala rin siyang pagtutol sa investigasyon ng Kongreso sa mga proyekto kontra baha kahit pa isinasangkot din ang ilan nitong miyembro sa mga anomalya. Pero tuloy anya ang investigasyon ng binubuo niyang Independent Commission. Narito po ang aking eksklusibong pagtutok. Pag natin pipilahan ng kaso, may ebidensya tayo na... Sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control project, tinanong ko sa aking exclusive one-on-one interview kay Pangulong Bongbong Marcos ang matinding pagbusisi ngayon sa panukalang budget para sa 2026. Ang mga kongresista gusto nilang i-return to sender yung NEP
Is that still a possibility? No. Baka hindi umabot no? No, it's not a possibility. Ang titignan na lang is the DPWH budget. Unilaterally, from our end in the executive, I already instructed the DPWH to review and to rewrite the DPWH budget. So we have a commitment to Congress that the rewritten DPWH budget will be submitted to them. Kasama sa magiging pagbabago sa 2026 budget, magiging zero budget na ang mga flood control project. Marami na tayong nagawa as of now pa lang. Number one, we already are seeing na lahat ng flood control project na dapat nilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. So, tuloy-tuloy pa yung trabaho. Hindi naman ibig sabihin, titigil natin yung flood control project, mga flood control project. Ibig sabihin, titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design, etc., etc. Ang anunsyo ng Pangulo ay sa gitna ng mga nabuking na mga project sa Bulacan at iba pang lugar na kung hindi ghost project, substandard naman. Kaya may gusto raw ang Pangulo na gawin ang mga kontraktor. Interesado ko na makipag-usap tayo sa mga kontraktor na tapusin nila. Ayusin nila. O di mag-usap kami after that. Pero before that, ayusin nila, buuhin nila. Up to specification. At their cost, wag. Kasama sa mga ikangay casualty ng flood control controversy, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ikinwento ng Pangulo sa akin kung ano ang naging ugat ng pagbibitiw ni Bonoan. Mr. President, nag-resign kamakailan si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Can you tell us how that conversation went? He decided, he said, I'm nakakaabala na ako sa'yo in terms of command responsibility. He said, I take responsibility for that. Dapat hindi nangyari sa ilalim ko, nung sekretarya ko na ito. So, bibitawan ko na lang. And you chose Vince Dizon as your new DPWH Secretary. Why do you think is he the right person to clean up the department? He did a very good job in DOTR, and I think he understands very well what needs to be done. He will do whatever is necessary, even if it's a little difficult, kahit na medyo may magagalit sa kanya. Kaugnay naman sa ginagawang investigasyon ng Kamara at Senado, sabi ng Pangulo, alam mo, prerogative ng Kongreso yan Patuloy natin. At kahit papano, pagka may masusing investigasyon, kahit papano meron tayong makukuha din dyan. So baka makatulong din. Pero sa palagay nyo, dapat bang at least mag-inhibit yung mga may kaugnayan dito sa mga issue nito? Wala na mga amin na may kaugnayan sila di ba? Kahit sino. So, hindi sila mag-inhibit. So, kahit sabihin mo, at saka wala namang power ang executive sa legislature. Gagawin nila yung gagawin nila. But that's their prerogative. Pero tuloy na tuloy raw ang paggulong ng sariling investigasyon ng binubuo niyang Independent Commission. So far, Mr. President, pinangalanan na yung mga contractor, pati mga anak nila na babash sa social media. May mga tinanggal na taga DPWH and some cases are being filed against them. Paano naman po kung sangkot si Kong, si Gov, si Mayor? How far are we gonna take this? Until we solve the problem. Yung dapat natin pipilahan ng kaso, may ebidensya tayo na matibay. Yung big fish talaga, yung talagang nagpapatakbo nitong sistema na ito. Kasi pag hindi mo mabubuwag yung sistema yan, hanggat tinanggal mo yung mga player na yan Kahit naman sinuportahan kayo or something, talagang wala silang kawala dito sa campaign na ito. Wala talaga tayong magagawa we have the truth has to come out. Kaya nagkaganto dahil pinabayaan Yun ang nakapagtataka. Why were the people in the past looking the other way? Why? Because that's the system already Kahit ayaw mo, masasagasaan ka ng sistema. Yung mga nandyan na aktibo dyan sa mga kalokohan na yan, atakihin ka para to get you out of the way kasi baka magsumbong ka pa. Para sa GMA Integrated News, Vicky Morales, nakatutok, 24 oras. Halos 14 na bilyong piso ang budget na isiningit umano para sa mga proyekto ni Ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co sa Bicameral Committee.
Ayon yan sa pagsasaliksik ni Navotas Representative Toby Tiangco na mariing pinabulaanan ni Ko. Sa BICAM din umano lumobo ang budget para sa mga proyekto sa Mindoro provinces mula sa tig 2.2 bilyong piso sa 20 bilyong piso. Nakatutok si Maki Pulido. Yan ang sinasabi mo. Sa Senate Blue Ribbon Committee na naihayag ni Navotas Representative Toby Tiangco ang anyay hinarang noon sa Kamara. Sa research na ibinahagi ni Tiangco, higit 13.8 billion pesos ang halaga ng mga proyektong ang proponent ay si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co nung siya ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ayon kay Tiangco, insertions ito o isiningit sa Bicameral Committee o pinag-isang komite ng Kamara at Senado bago maisabatas ang national budget. Nagkalkalaan niya siya ng record ng DPWH matapos mapansin ng Malacanang na may mga flagship program o mga malalaking proyekto ang gobyerno na natapyasan ng pondo. May naririnig po tayo, ito po yung common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Ay, yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman. Yes. Pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mahigit 2 billion pesos din anya ang nakuhang budget ng party list ni Ko na Ako Bicol Party List. Mahigit 2 billion pesos din ang nakuha ng BHW party list. Una niyang napansin ang paglobo umano ng budget para sa Occidental at Oriental Mindoro. Sa National Expenditure Program o panukalang budget noong 2025, mahigit tig 2.5 billion pesos ang proposed budget ng dalawang probinsya. Pero pagkatapos ng BICAM, hanggang maisabatas na ang General Appropriations Act, lumobo na ito sa 20 billion pesos. Hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Insertions pa lang umano ito sa Bicameral Committee. May mga isiningit na anyang budget sa tinatawag na Small Committee na binubuo noon ni Ko, dating Marikina Representative Stella Kimbo, dating Zamboanga City Representative Manuel Dalipe at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Wala lang detalye kung ano ang mga isiningit at pinalitan sa Small Committee dahil walang record kahit sa archive ng Kongreso. Sa lahat ng batas na ginagawa, no touch pag tapos ng second reading. Yung BICAM, kasi po, binigyan ng authority yung small committee, yun. Kaya, pwede nilang galawin. Parang binigyan mo ng blankong cheque, yung 4 na tao. Sa isang pahayag, mariing pinabulaanan ni Ako Bicol Party List Representative Zalde Co ang anyay walang basihan at irresponsableng akusasyon. Pawang sabi-sabi lang daw ang mga paratang na ito na umunoy pamumulitika para lokohin ang publiko at ilihis ang pananagutan. Aprobado naman daw ng Kamara at Senado ang 2025 national budget bagamat na veto ng Pangulo ang ilan nitong probisyon. Pero hindi raw siya makakapagkomento tungkol sa 2025 national budget dahil kasalukuyan itong kinekwestiyon sa Korte Suprema at Ombudsman. Handa raw siya magbigay ng pahayag sa Korte kung kakailanganin ito. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang iba pang mga binanggit na kongresista ni Tiangco. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Samantala, bukod sa mga kongresistang nakatanggap umano ng kickback, nabunyag din sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y kalakaran ng hiraman ng lisensya ng mga kontratista. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Emil, nagturuan nga ang ilang dating opisyal ng DPWH at ilang kontratista ng gobyerno sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sarami po ng flood control na ibinid nila. Siya si Sally Santos, may-ari ng Sims Construction Trading. Nasa sentro ng kontrobersya, kaugnay sa ilang napaulat na ghost project sa Bulacan. Sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee, binunyag niya ang kalakaran ng hiraman ng lisensya ng mga kontratista ng gobyerno. Siya raw ang inutusang maghanap ng kontratistang magpapahiram ng lisensya para umano sa mga proyektong gagawin ng DPWH.
Ayon kay Santos, ang nag-utos umano sa kanya sina Engineer Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer, at Engineer JP Mendoza, dating Construction Division Chief ng Bulacan 1st District Engineering Office. Kaya naman daw kinontak niya ang Wawaw Builders na pag-aari ni Mark Arevalo para hiramin ang lisensya nito. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya. Nagtiwala po ako sa dalawang ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Sino yung dalawa? Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. Nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to na humanap po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng ghost project. Bakit ikaw pong inuutosan? Ako daw po yung pwede niyo pong kausapin para manghiram. Nakikisuyo po sa akin. Siyempre po ako po, may takot din po ako. Kasi may nandun po ako sa DPWH, pa project po ako. Kung di naman din po ako susunod sa kanila, paano po ako? Ayon kay Santos, maging siya ay nagpahiram ng lisensya para sa mga proyektong sina Hernandez at Mendoza raw ang gumagawa. Ang kapalit, 2.8% ng halaga ng proyekto na pupunta sa Wawaw Builders, 3% naman sa Sims Construction. Ang bulto ng pondo na pupunta umano kay Hernandez. Pumasok lang po sa account namin, tapos po, agad din pong itinatransfer sa account ni Sally. Parang dumadaan lang po. Sa katunayan po, yung passbook ko po ay hawak nila. 2.8%, Your Honor. 2.8% sa paghiram ng inyong lisensya? Ang pagkakasabi po nila ay para daw po sa buwis. Yun nga po, Your Honor, wala po kayong magawa dahil sa takot, Your Honor, na baka kami po ay maipit po yung negosyo namin, Your Honor. Kayo ang sumasali sa bidding? Sinasabi lang po niya na salihan ko daw po yun. Salihan mo? Oo, ni Sally po. At nananalo ka? Di ko na po alam, Your Honor. Sila na po ang may po na hawak ni Your Honor. So, sino gumawa ho nitong project sa Baliwag, Bulacan? Actually po, ang gumawa po ng project ko sa Baliwag si Engineer Bryce Erickson Hernandez at saka po si JP Mendoza. Ayon kay Santos, marami silang naging transaksyon pero hindi umano niya alam na ghost project ang ilan. Sa tansya ni Santos, sa loob ng 3 taon, maaaring umabot ng 1 billion pesos ang kabuuang halaga ng lahat ng proyekto nila. Ang parte ng mga taga-DPWH, ibinibigay umano ng cash. 240 million sa isang araw, nakapag-deliver ka? Minsan po kasi, putol-putol, minsan na 145, tapos 100. So, ibig mo sabihin, may 1 billion ba na bigay mo? Sa isang araw po? Sa 3 taon. From 2022 to as we speak. Meron naman po siguro. Meron naman po. Wow. 1 billion. Pag po pinagsama-sama po, Your Honor. Nang tanungin si Hernandez, inginuso niya ang dati niyang boss na si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siyang nag-utos ng hiraman ng lisensya. Lahat po ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. Si Alcantara rin daw ang tunay umanong tumatanggap ng pera, bagay na itinanggi nito. Ang madalas ko bigyan ng pera dyan, dali sa opisina niya, kay Engineer Bryce Erickson Hernandez. Sarami po ng flood control na ibinid nila. Lahat po na yung pinakolekta po nila. Kasi po, sila na po gumagawa ng SWA. Nagpapapirma po sa project inspector. Sila na po lahat yon. Hanggang sa sasabihin na lang nila po, pumasok sa account ko. So, sinong binibigyan mo? Actually, hindi ko po binibigay. Kinukuha po ni Alcantara sa office ko yon. Marami po magte-testify po na noong August 3, nung sila minumura ko, bakit may mga ganyan, ako po ang huling pumipirma. Wala ka talagang natanggap? Yes, Your Honor. Naungkat din ang pagkakasino nila. Sabi ni Hernandez, sinasama lang umano siya ni Alcantara na magkasino gamit umano ang pera ni Alcantara. Todo tanggi rin dito si Alcantara. Natanong din ang dalawa tungkol sa paggamit ng ibang pangalan para makapagkasino. Sabi ni Hernandez, binigyan lang umano siya ng membership number at hindi raw siya gumagamit ng alias. Nauna nang umamin si Alcantara na gumamit siya ng ibang pangalan sa kasino. Pero nilabas ni Marcoleta ang lisensya umano nila mula sa Land Transportation Office na iba ang pangalan ng mga ito.
Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Halimbawa, noong March 2025, Okada ito nanalo ka ng 6,653,500 pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. LTO issued licenses cards. Your Honor, kahit kailan po, wala po akong lisensyang ganyan. Hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano, kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Kung pera ko po yung ba't ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya. Matapos ito, na-cite in contempt si Hernandez na ngayon nakakulong na sa Senado. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Bago matapos ang pagdinig, nabaling muli ang tanong kay Curly Diskaya. Ayon kay Curly, marami siyang tinext na mambabatas at taga DPWH para subukan umano kung malalapitan ang mga ito sa oras ng pangangailangan matapos umano silang gamitin ng mga ito. Humihiram ka ng pera dahil wala ka na raw kapera-pera, na-freeze na raw yung pera sa bangko at kailangan mo ng pambayad ng abogado. Correct? Yes po, Your Honor. Pero hindi mo pinapasoli kung ano yung dapat isoli. Hindi po. Bali, utang po ang dating ng tema ng dating ko, pero pinasasauli ko po yung mga kinuha nila sa akin. You want me to read the text that you forwarded to one of the officials of the DPWH? Gusto ko lang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maaasahan po ba sila. Dahil nung panahon po na ginagamit nila kami, ay patuloy po kaming bigay ng bigay po sa kanila. Nandito ba yung ko kanina? Well, let's go down muna dito. Emil, inutos na ng DOTR sa LTO na ipatawag ito sina Hernandez at Alcantara dahil sa umunay paggamit ng peking driver's license. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Tinawag ni Congressman Zaldico na walang basihan at dahil sa politika ang aligasyon laban sa kanya sa Senado, kabilang ang aligasyon ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na para kay Ko ang hinihinging pera ng mga taga-DPWH. Ayon kay Ko, walang patunay ang mga aligasyon na anya'y sabi-sabi lang at politically motivated para linlangin ang publiko at lumihis sa accountability. Marinding itinanggi ni AGAP Party List Representative Nicanor Briones ang paratang ng mga Diskaya. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga abogado para maghain ng kaso laban sa mga Diskaya. Pinabulaanan din ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. ang mga anyay walang basehang paratang na nag-uugnay sa kanya sa korupsyon. Nagulat daw siya na pati pangalan niya ay nabanggit. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.